ito na ang sinasabi ko, no, mga bakla. Unang-una, nakakaloka yung BICAM. Dahil secret yun. Can you imagine secret deliberation of budget? Yun pa nga lang nakakaloka na. And this applies to all congresses. Hindi lang ngayon. Kaya huwag kayong maano na, bakit kasi kay BBM, this is systemic. Okay? Kaya kung wala kayong nakikitang problema dito sa secrecy ng BICAM Emerald, ang pinaglalaban ninyo kayo mga BBM supporters. Diba? Meron dyan problema. Kasi nga, budget should be deliberated in public. BICAM na nga, hindi nga deliberation in public. Tapos may mga blanco-blanco pa, tapos bigla na lang susulpot yung amount. Yung mga BBM supporters, hindi ba nakikita na baka si BBM is being held hostage by a syndicate in Congress? Because it could also be the case. Yun. Yun. It could also be the case. Oh, tapos sasabihin nyo, hindi. O, edi pinagtatanggol nyo ngayon yung Congress. Alam na kung kanino kayo. Sino ang amon nyo? Correct. By the way, while it is uploaded doon sa DBM, yung GAA 2025, Kong Ungab is looking for the printout. Ayun yung official copy ng lahat ng member ng 19th Congress. Yun yung wala. Kasi parang, ang gusto ko sabihin nung troll, meron namang copy sa DBM. So dapat hindi na nagrereklamo si Kong Ungab na wala siyang physical copy. So, hindi ganoon ang sistema sa gobyerno, okay? Because it is very important that you receive your official copy. Si Kong Ungab being part of the 19th Congress ay entitled sa kanyang official copy. Yun ang ni-raise ni Kong Ungab doon sa kanyang privilege speech. Because each and every congressman must receive their official copy. Ganon yon, importante yon. Actually, entitlement ito ng mga Pilipino dahil pera nyo yan. Ikaw, BBM supporter ka, pera mo yan. Oh, hindi ba dapat entitled ka na makareceive ng copy ng BICAM dahil ang pinag-uusapan dito ay pera mo? O ba't ka nagreklamo? Di ba dapat makig-join ka? O nga no, bakit ba blanco yun? Hindi yung fake news kayo, fake news, gaga. Alam mo, feeling ko, ikaw, yung nagaganyan-ganyan, wala kang pakialam sa pera mo dahil hindi ka nagbabayad ng buwis. Pero, etong mga to, hindi taxpayer yan. May trabaho yan si Mami Laika, may trabaho si Dipri ka, may trabaho yan. Ako, I'm just a poor person. Si Ibi may trabaho yan, nagbabayad niya mga tax. I'm just a poor person as well. Kaya concerned sila dahil sila ay nagbabayad ng buwis. Kung ikaw, hindi ka nagbabayad ng buwis, hindi ka talaga concerned. Ngayon, kung hindi ka nagbabayad ng buwis, exit stage left. Hindi ka kasama sa usapan. Karamihan ng blank na na-identify ni Kong Ungab nasa Department of Agriculture. Yes, NIA, National Irrigation Administration, PCA, Philippine Coconut Authority. Alarming talaga yung ganun, no? Ano na tainted na with the constitutional question. Yung manner by which the GAA 2025 was approved or signed. Therefore, I agree with doon kay President Duterte, no, at Kong Ungab at even Attorney Vic Rodriguez sa live nila na yun, no. Hindi pa naman nila sinasabing questions of constitutionality, pero ang sinasabi nila doon, malaki talaga yung problema, no. At I think hindi kaya matindi yung mga irregularities, kuya, diba? Ito maraming post si Dare to Ask dito yung mga budget ba na sa NEP, ito yung nire-request and then they were given lesser amount and then sometimes they were given higher amount than what was requested because that would be a patent violation of separation of powers kasi at ito yung ginagamit na kahit sila yung mga budget people na sinasabi nila na hindi kasi pwedeng magbigay ng mas mataas na amount doon sa unprogrammed funds kasi hindi naman daw yun yung limitation daw doon sa pag-control ng budget or sa pagdagdag or limited lang daw yun doon sa GAA proper. Yung unappropriated daw na
program funds ay hindi raw yon nagpa-follow ng same rules na kagaya nung pag-allocate dun sa regular budget. But the thing is this, okay, there are so many items, even in 2024 budget, wherein ang nare-request lang ng agency, let's say, 5 billion, bibigyan sila ng 15 billion. Di ba yan yung nareklamo ni Inday? Oo, yung iba item babawasan, tapos idadagdag doon sa ibang item na hindi naman nila ni-request. Alam mo anong sagot nila dyan? Kasi ang assertion dyan is they are violating now the constitutional provision na hindi pwedeng magbawas yung house as proposed by the NAP, no? The National Expenditure Program. Ang sabi nila, no, ang totality lang daw ng whole amount of the President's budget ang hindi pwedeng i-increase. Meaning, pagka 6.32 trillion yung kabuoang budget yung kinol na budget. Hindi mo yan pwedeng gawing 6.33. Pwede mo lang gawin 6.20 or 6 trillion. Yun. Pero they can actually daw, no, allegedly, sa interpretation nila sa ano na yan, no, na pwede nilang bawasan at ang within line item by line item daw. Yun ang which I find very very questionable, Kuyang EB. Kasi I agree. Oo, which I find very questionable. Why? Because who is going to implement a budget that is not requested by the agency? Like for example, sabihin na natin na ang ni-request ng agency, ito example na lang to kasi ito pinost ko na to in the past Si COMELEC, for the referendum and parang meron silang item dun sa kanilang NEP na ang nire-request nila is original na budget is, if I remember it correctly, please do not quote me on this, but this was also raised by Edsel Lagman at that time, na ang nire-request ng COMELEC is I think around parang mga 4 billion lang, and then they were given 12 billion pesos for that specific item. Ikaw si COMELEC, ikaw nakakaalam ng programa mo. Bakit ka bibigyan ng pera na mas mataas kaysa sa nire-request mo? How are you going to implement it? Who's going to implement the excess 8 billion if ever? Diba? Alam mo sa corporate, kakagulat, pwede kang bigyan ng, kung kami nga, pag magre-request kami ng budget, nagpapa-extra kami kasi alam namin talagang lagi namang ini-slash yan. And then, kung halimbawa bibigyan mo ako ng malaking budget, parang bakit ito na yung project ko saan ko gagamitin yan? To think na kapag hindi ko nagamit yan, ipe-penalize mo ko. Exactly. Kasi parang inutang yan, tapos may tubo yan, tapos bibigay mo sa akin, hindi ko naman wala akong paggagamitan, di nasayang yung pera, revenue leak yan. Kasi tumubo yan ang hindi nagamit. Mali na lang kung may paggagamitan ka, kukunin mo sa akin at gagamitin mo. Pero mali pa rin yun. Kasi pag dapat mag-request ka ng sarili mong budget, pag mo ipasok sa budget ko. Oo, correct. And yung sinasabi ni Kuyang EB, I think they are also trying to skirt nga yung ano na yun yung limitation na yun. Yung, hindi naman kami umu-over dun sa kinol na budget Yeah, hindi kayo umu-over dun sa kinol na budget. Pero ang ginagawa ninyo, ginigipit niyo yung ahensya. Like for example, what they did to Inday. Di ba sa DepEd, ang sabi ni Inday, ang request nila for specific yung sa repairs, tinanggal yung budget dun sa repairs, pagkatapos nilagay nila sa ibang programa na hindi naman siya nagre-request ng pera. So basically, kung ikaw yung agency, ang ginawa sa'yo, tinali yung kamay mo. Doon sa programang pinropose mo, wala kang pera. Pagkatapos, dun sa mga programang hindi mo pinropose, binigyan ka ng pera, in which hindi mo rin naman may-utilize yun kasi hindi yun part ng programa mo. That was going to decide. The legislature. Diba? Yun yung mga pambababoy nila. I mean, this is above and beyond doon sa sinabi. And I think si Kong Unga, baka yun yung tinutukoy niyang part 3 niya doon sa kanyang mga points. May ano yan. Mas komplikado yun mas komplikado yun at mas technical yun.
Oo nga, bis, very, very, very capable in scrutinizing this kind of budget manipulation. Kasi appropriations yan for the longest time eh. Wala pre. May isang finlag si, which is very, very interesting. May finlag si Dare to Ask. And this would put, meat doon sa problema tungkol sa loto. May post si Dare na minap niya yung audit ng PCSO ng 2022. 2022, so kalahating taon yan, BBM administration na yan eh. And at that point, ito na rin yung sunod-sunod na merong nananalo sa loto. 22 billion, ang observation ng COA is that yung mga nanalo ng 2022 ay hindi identified kung sino ang nanalo. Exactly. Oo. Maganda to na makita do sa 2023 na audit at saka sa 2024 na kasi meron lang period may period para ma-claim yung pagkapanalo ng 1 year. Oo. May period yun kung kunwari 2022 sabihin na natin na hindi pa nakiklaim ganyan but 22 billion na unclaimed na mga winnings. Anong nangyari doon? Kasi after 1 year hindi unclaimed, hindi identified kung sino yung nanalo. For the first 8 days ata, 4 yung nanalo ng jackpot. The first 10 days may post si MJ dyan eh, parang last week yata. Oo. Parang every other day may nananalo. The first week. At sobrang swerte ng Pilipino sa loto, no? Pero sobrang malas sa gobyerno. Pero at ang very sad, Joey, the very sad truth na hindi nire-report at hindi binibigyang halaga nitong gobyerno ko, were the heinous crimes committed during the first 8 days or the second week of January. Yung rape and murder of innocent children, 4 years old, 6 years old, and 90% ata, all of them, pinatay nga matapos gasain. Tapos yung mga allegedly suspects ay drug users, illegal drug users. Napapadalas yung headline sa Cebu, ano? Yun na nga eh. Hindi ako nakapag-post nito eh. 3 or 4 days ago ata, yung missing 5-year-old boy natagpuan. Wala na, pugot na yung ulo. Wala ng ulo. At ang sabi nila, parang tinanggalan pa rin ata ng laman. Parang gano'n, no? And then you have this grandfather, no? Na yung mga stepdaughters niya na mga minors ay ginahasa din daw, no? Age 14 and 17 ata, no? Tapos kagabi lang, no? Kahapon may nag-amok na isang drug addict, no? Na maril, 3 yung patay, 1 yung critical. I don't know ano na yung sitwasyon doon. And this was preceded by yung yung rape ng isang 21-year-old ng isang drug addict driver of a passenger jeepney na pinatay nga rin niya at tinapon doon sa may SMC side. So, at alam mo, over the last month between December midweek until January, grabe, kilo-kilo na yung mga nahuhuling droga, shabu, dito sa Cebu. 2 ata, parang delivery riders na 3 kilos ata yung isa, tapos 2 kilo yung isa. Yung babaeng vendor, parang nahulihan ng 2 kilos worth. So, talagang mga kakilala ko na sa law enforcement na who belong to the Intel operatives during the PRRD's war on drugs. At tinatawagan ko nga sila at tinatanong ko. Kasi hindi na sila na-assign actively dun sa nasa parang reserve battalion na lang sila eh. So, sabi nila, talagang grabe talaga kuya, talagang sabi nila, bumalik talaga. At may mga Cebu followers ako, Kuyang EB, na nagme-message sa akin. Ano pa to, last year pa to? Siguro mga second quarter last year. Grabe na nga yung abutan. Grabe, nag-worry talaga na naglabasan na uli yung mga nagbebenta, very accessible na ulit. So it's really a matter of time bago maglabasan yung mga drug-related crimes eh. Nakakalungkot
na yung 3 namatay na inosente dahil dun sa addict na nung nahuli, high na high pa eh. Diba? High na high pa eh nung nahuli. I mean, how can you say na successful yung war on drugs ni BBM? Bloodless, ha? Quote unquote. Successful walang namamatay ng mga addict, ang namamatay lang yung mga biktima. Bloodless sa mga addict. Ako dito Pero kay blood of the innocent victims are being spilled. Ako dito kay pagtatanggol si BBM. Successful ang kanyang war on drugs kasi hindi siya ngayon kinikriticize ng international community sa war on drugs. Yes, tama. Hindi ba kayo nasisiyahan? Ikaw, Joey, masyado kay sa kaibi, sa negative. Pero bakit nga kaya no, Sas? Ha? Parang tahimik kayo yung walang pakialam na yung international communities sa war on drugs natin. Parang dahil marami sila. Sinasabi ko na sa inyo, kaya nga siya successful. Kita mo hindi na tayo laman na international news na hindi na tayo yung karimari-mari na Pilipinas na maraming natitegi sa daan. Wala nang ganon. So may pakialam ba ang international community kung ang mga anak ninyo ay nare-rape ng addict? Wala silang pakialam doon. Dahil wala pong human right na the right not to be raped. The right not to be tegi by an addict.